pangako sa atin ng Panginoon, Everlasting life. buhay na walang hanggan. Hindi tayo binigyan ng promise mula sa Biblia na sinabi niya, hindi ka makakaranas ng problema, gagaan ang buhay mo, yayaman ka, hindi ka magkakasakit, hindi ka mamamatay. Hindi yun ang pangako sa atin. Ang pangako sa atin, buhay na walang hanggan. When we persevere, magsikap, maghintay sa Kanya, buhay na walang hanggan ang ating pangako. Yun yung pangako na pinangahawakan natin. Amen? Amen. Ang tanong ulit, busog na po ba tayo? Hindi pa rin. Ang sagot ngayon, hindi pa kami. Lord, patuloy kami magugutom sa iyo. Patuloy kaming mauuhaw sa iyo. Lord, ayaw namin na gatas lang kami lagi. Nais namin, Panginoon, solid food naman, Lord. At ito yung mga solid food. Kung kayo po ay nakarating last week sa Virginia, sa Washington, very solid food, ang grabe magsalita ang Diyos. Ako po ay nakikinig ng message, sabi ko, Lord, ang sakit-sakit mo naman magsalita, Lord. Magkabilang talim, Lord. Nagsasalita ako. Talagang sabi ko, Panginoon, ibang klase kang magsalita, Panginoon. Kasi nung ako'y tumigil na, nung ako'y nakikinig na sa Facebook ko na lang pinanonood, ang bibigat ng salita nung binibigawan sa akin ng Panginoon. Kailangan hindi na tayo dapat pinalembot-lembot na nasasaktan na dahil sensitive tayo. Kundi, dapat solid food talaga. Kasi nga, tumatagal na tayo sa paglilingkod. And take note, mga kapatid, ilan sa bawat anibersaryo ang bagong akay natin? Isang panawagan sa atin. Ilan ang ating naakay ng mga bagong kaluluwa? Hindi natin pananagutan na hindi sila dumalo. Ang pananagutan natin, pag-akay tayo. Kung hindi natin sila madala magbit sa gawain, ang tanong, may nasabihan ka bang hindi mananampalataya? Ulitin ko yung sinabi ko. Hindi natin pananagutan yung kanilang pagdalo. Ang tanging pananagutan natin ay masabihan sila at makapag-akay tayo. Amen po? Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Banal na Espiritu. Panginoon, totoo na kami nga po, Panginoon, ay matagal na naglilingkod. Padalangin namin, Panginoon, na sa mga pagkakataong ito, hindi na kami umiinom ng mga pagkain ng bata. Hindi mga solid food, Panginoon, solid food spiritually, na kami, Panginoon, ay patuloy mong bukugin ng iyong salita. Para yung aming nare-relax na pananampalataya ay muling magising at mag-alab. Yung aming pa-relax na paglilingkod ay patuloy na sumigla, Panginoon. Yung sa real purpose ng pagkakatawa mo sa amin. At yun ay maging daluyan, maging vessel mo, Panginoon, maging tagapag-akay mo, Panginoon. Yun yung aming panawagan. Yes. The reason why we are here, the reason why we are eating spiritual food is to be strong spiritually, so we may be able to, you may be able to use us, Father, for your greater glory. Heavenly Father, give us the courage and the strength na makapag-akay, Panginoon, ng aming mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa iyo. Oo, Panginoon, hindi namin sila kailangang bitbitin sa gawain mo. Ngunit ang makapagbahagi at magsabi na may gawain sa aming lugar at inaanyayahan namin sila dumalo ay isang napakalaking grasya at biyaya na kaya namin gawin, Panginoon, para makapag-akay sa iyong kalwalhatian. Ama, alam po namin na sa bawat aming maaakay at maaanyayahan, libo-libong anghel, Panginoon, ang nagbubunyi at nagpupuri sa iyo. Ngunit, Panginoon, ilan na ba ang aming naakay sa gawain? Dalangin namin, Panginoon, give us the courage and the strength that we may be able to, once again, makapag-akay, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian. Panginoon, sa mga nalalabing oras, dalangin namin, kapapurihan ka namin sa bawat pag-uusapan po namin, pagtuhan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.